Sumainyo ang Panginoon. Kalimitang may mga nagtatanong bakit kakaunti ang mga nagpapari. Yung ebanghelyo natin ngayon ay isa siguro sa mga kadahilanan kung bakit kakaunti ang mga pari. Sapagkat bahagi ng pagkilos natin, nakita natin dito sa ebanghelyo na alin. Ito ay pagsusugo ng Diyos sa kanyang 12 alagad. Bahagi yun, kaya kalimitan humihingi tayo ng panalangin. Bagamat ngayon din po, nakalimutan kong banggitin sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa, ngayong araw na ito ngayon, ay idinudulog natin ito'y araw ng panalangin sa kabanalan ng mga pari. Sanctification of priests. A day of prayer. So, pagkakataon, sabi nga natin, kinakailangan din natin na magkaroon ng pari. Matagal nang walang pari mula sa lugar na ito. At idinudulog natin sa harapan ng may kapal na kasi yung pagkakaroon ng pari ay isang tinatawag natin bunga ng malalim na pananampalataya. Bakit? Ito'y paghahandog ng sarili. Paghahandog ng sarili. Anong sabi nga ni Propeta Amos? Sa unang pagbasa, pag pinag-usapan natin yung prophet of justice, ay marami yung binabanggit si Propeta Amos tungkol sa katarungang panlipunan. Bahagi na kung saan ay siya'y nangaral sa siyudad ng Arim. Kaya siya pinapaalis kasi nga ang kanyang palikalimitang topic ay alin, katarungan. Sabi sa kanya ay, huwag ka rito maghanap buhay. Anong sabi ni Propeta Amos? Hindi ito hanap buhay. Ako ay daring pastor ng mga hayop. Pero kinuha ako ng Diyos. Ako ay tinawag niya sinugo. Kaya po bahagi yun. Kasi sabi nga natin, yung pare ay hindi naman yung profession, vocation. Kaya nga po, hindi katulad ng mga kapatid namin ng mga protestante, ay sila, pwede silang pastor pagkatapos may trabaho. Yung pari wala. Except lamang, sinalala ko may mga kapatid tayo mga nasa armed forces. Yung mga pari sa tinatawag nating military diocese, yung mga chaplain. At the same time, sundalo sila, army sila, police sila, o air force sila, at the same time pari. Pero maliban doon, ay talagang pari. At the same time, ang pangunahing nilang tungkulin ni Alin kasi hindi sila pwedeng mapangalagaan yung mga kapatid natin mga sundalo kung hindi sila papasok sa sistema ng pagiging sundalo. Pero maliban doon, wala akong ibang profession. Kaya siguro sabi nga natin sa ibang hilo na nakita natin ni Alin, huwag kayong magdadala ni anuman. Dalawa lang ko yung pinadadala rito. Ano yun? Yung tungkod. Bakit kinakailangan yung tungkod? Yung tungkod kasi ay gabay sa paglalakbay. Kasi kalimitan ng trabaho ay paglalakbay. Sabi nga natin na pumupunta sa iba't ibang lugar para ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. So kinakailangan yung tungkod bilang gabay at bilang depensa. Depensa saan? Depensa sa mababangis na hayop at masasamang loob.
Ano pa yung pinadadala? Magsapit. So, 2,000 years ago, ang uso na yung sapit sa Middle East. Sa atin dito sa Pilipinas, ang sapit, nagsimula lang mo magsuot ng mga Pilipino ng sapit sa ayon sa history, no? Ako'y nagbasa-basa. Ay nagsimula lang mo ng 1600. Yun ay dala ng mga Hapon. Kasama yung bakya. So 1600 lang. So mga 400 years pa lang na yung mga Pilipino nagsusuot ng sapit. Samantala, ang mga Israelita at ang mga alagad ni Jesus ay 2,000 taon na. Pero bakit kinakailangan yung sapit? Kasi malalayo yung paglalakbay. Hindi naman lahat ay mayroong hayop na pwedeng sakyan. At medyo high maintenance at yung hayop, hindi pwedeng araw-araw ay maglalakbay. So ito yung tinatawag natin necessities ng panahon na yun. Ay yung iba, pagkaman yung pagkain, necessity, yung damit, kahit na yung damit, pera, anong sabi? Wag, bakit? Kasi babase yun saan? Sa pagtitiwala na hindi ka pababayaan ng Diyos at ng mga taong pinaglilingkuran ninyo. Yun ang pahayag ni Jesus sa kanyang mga anak. Pagtitiwala natin na isinusubo ka, yun ang dadalhin mo. Medyo may kahirapan. Kaya nga sabi nga natin, medyo mahirap at isang problema na inaharap ng simbahan ay ang mga nagpapari. Pero ipanalangin natin, kasi doon nakasalalay yung pagtitiwala sa Diyos na hindi ka pababayaan. So yun, kaya itinudulog ko rin na isama ninyo sa panalangin. Bakit to? Ay tayo, wala tayo ngayon nagpapari sa ating parokya. It will take us a minimum of 8 years. It could be 10. It could be 12. Or ako ho, ay bago ko naging pari ay 14 years. Ako. So bahagi na kung saan ay kaya pinakita natin ito. Pero tayo pa yung isang aspirants. So ipanalangin ninyo, no? Na nawa ay at least hindi ko nagkakasigurado kayo na kapag may pumasok, nagiging pari. Pero wala nang walang maging pari kapag walang papasok. So kaya bahagi nyo na isama natin sa ating panalangin. Pangalawa, yung bahagi ng pagkilos natin na ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yung mga tungkulin na iniatang, katulad na ipinahayag ko, ano yung mabuting balita na pagliligtas ng Diyos, katulad ng sulat ng San Pablo sa ikalawang pagbasa sa mga Efeso, yung dakilang biyaya na dulot ng katubusan gawa ng pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo upang tulusin tayo sa kasalanan. Kaya nga yung hamon ay pinamamanig sa atin ngayon sa Ebanghelyo, magsisi kayo at talindan ang inyong mga kasalanan. May tungkulin rin na magpalayas ng masamang espiritu. Ang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng espiritual na kalagayan. At ang magpagaling sa mga may sakit. Ang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kaligtasan. Siguro sabi nga natin, ano ngayon ang gagawin natin? Hindi naman lahat tayo magiging pari. Hindi naman lahat tayo magiging pari. So ano yung hamon na inihayag sa atin ng Pumikoy? Kaya sabi ko ay una ay manalangin tayo para may gustong magpari. Pero kayo na mga mananampalataya, laiko, mga binyagan, tayo rin ay tinatawag ng Diyos
tinatawag din tayo ng Diyos. Tinatawag din tayo ng Diyos na maging mabuting mamamayang Kristiyanong Katoliko. Tinatawag din tayo ng Diyos na maging mabuting mga magulang sa inyong mga anak. Tinatawag rin tayo na maging mga mabuting mga anak sa mga magulang, maging mabuting asawa. Bahagi yun na kung saan yung nawa mo ay matutunan natin. Maaari rin sa pamagitan ng paglilingkod. Marami yung uri ng paglilingkod. Sa bayan, sa simbahan, mga kasabi ng itasyong pagsipat. Maaaring sa pamagitan ng inyong panahon, oras. Sa pamagitan maaari ng inyong galing. O maaaring sa pamagitan ng inyong kayamanan. Pero ang bigyan natin na higit na pagtanong ay alin? Sinusuko ka ba ng Diyos? Father, sabi nyo, hindi ako kasama dyan. Hindi ka ba anak ng Diyos? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay siguradong sinusuko ka ng Diyos. Yan ay sa kapangyarihan ng biyaya bilang mga anak ng Diyos na tinanggap namin saan nung tayo ay bininyagan. Kung ano yun, kayo ang nakakaalam mo. Pero makita mo natin, kasi pwede sabihin na hindi ka kasali rito. Sapagkat bahagi tayo ng pagkilos para sa paglago ng paghahari ng buong ni Kapal. Na makita natin na sinusuko tayo ng Diyos. Makahit na ho yung pagwawalis ng simbahan. Ako'y nagpapasalamat sa mga taong mga nagwawalis ng ating kapaligiran. Ay, pwedeng yun. Doon ako sinusuko ng Diyos. Magwalis. Tungkulin yun bahagi yun. Hindi lang po yung lahat na narito sa harapan ng simbahan. Pero dapat maging maliwanag sa amin natin. Dito ako sinusuko ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagkasakatuparan ng gawain na ito, ako ay nagiging kabahagi ng paglago ng pag-ahari ng Diyos. Ako ay naging kabahagi natin makatugon sa kalooban ng Diyos. Higit na kung saan ay hindi lamang iniiwasan yung gawa ng kasalanan. Kasi sabi nga natin, wala kang ginawang kasalanan. May ginawa ka bang mabuti? Maaari nga siguro sabi natin, wala kang ginagawang masama. Pero tanong may ginawa ka bang mabuti? Kung may ginawa kang mabuti, dapat din maliwanag na ginawa mo ito, hindi lamang gusto mo. Sabi nga rito sa buhay, it is a ministry. Sinusuko, hindi ministry. No? Hindi ako. Ngunit sinusuko ako ng Diyos. Kaya, ito rin yung pagnininilayan natin. Sinusuko ka ba ng Diyos? Saan ka sinusuko ng Diyos? Nakatutupad ka ba sa pagsusuko ng Diyos?